Sukol na ang gobyerno at tila hindi na nila kaya pang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang mga bagay na kanilang ginawa sa bayan at sa mamamayang Pilipino. Dahil sa unti-unting paglabas ng katotohanan hinggil sa anomalyang ginawa sa 2025 General Appropriations Act o 2025 National Budget ay wala ng ibang options ang mga pro-admin kundi yakapin ang fake news. Sila mismo ang nagpapakalat ng fake news upang maibaling ang atensyon ng taong bayan sa mga ito at hindi napakinggan o panoorin pa ang oral arguments na isinasagawa ng Korte Suprema. Nakatutok na kasi ang mga Pilipino sa oral arguments at sa bawat pagsisiyasat ng mga justices ng Korte Suprema ay nababalatan at natutuklasan ang mga anomalyang ginawa sa 2025 National Budget. Kung paano nila pinunduhan ang mga unprogrammed appropriations, tinanggalan ng pondo ang mga mahahalagang ahensya na ginagarantiya ng ating konstitusyon. Inilipat ang mga pondo sa mga ahensya at programang hindi naman dapat. Halimbawa na lamang ang mga pondo ng PhilHealth na gagamitin sa infrastructure projects, gagamitin sa peace and orders ng bansa, etc. etc. The culprit of this crime should be held responsible. Ito ay tahasang paglabag sa ating saligang batas, mga kaibigan, no? Kaya naman kinakailangan nating maging mapanuri, no? At talaga namang matiyag sa mga nangyayari sa ating bansa. Saan ka nakakita? Pondo ng kalusugan gagamitin sa infrastructure projects. Nandyan naman ang DPWH at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Peace and orders at iba pa. Imagine that. Ilan sa mga resource person ba ang nagkanda bulol-bulol sa pagsagot sa mga honorable justices na katulad ni na Honorable Justice Amy Lazaro Javier, Kagiwa ko, no? Ilan sa mga resource person ang hindi makasagot at nagkanda bulol-bulol pa, sina Douglas Malilin, Lim Siaco at kahit nga ang ating Solicitor General na siyang tumatayong abogado ng gobyerno ay hindi na makasagot sa mga tanong ng mga hukom. Ayan, kaya naman hiniling na niya sa Supreme Court noong February 27 na itigil na raw ng Supreme Court ang oral arguments na kanilang isinasagawa. Hindi na kasi niya kaya pang ipagtanggol ang gobyerno. Hindi na kasi niya kayang malusutan pa ang malaking anomalya sa 2025 General Appropriations Act. Mahirap daw mag-speculate ng basta-basta. Ibig sabihin, huwag daw basta-basta magbintang at paratangan ang Kongreso at kung sino man, no, sa naging dahilan ng pagkakaroon ng mga anomalya sa Bicameral Committee Report. Ayan. So ipinauubaya na lamang daw niya ang mga ito sa wisdom ng mga kongresista kung bakit ganito ang kanilang ginawa. Di ba nakakatawa, mga kaibigan? Nakakatawa talaga. Sabi niya gano'n, bahala na, no, yung wisdom ng mga kongresista kung ano yung dahilan nila, bakit nila ito ginawa. Saan ka nakakita? Ganun ang sagot. So, because people are hooked sa mga oral arguments na ito, no, with the Supreme Court, the government sides are actually trying to get the attention of the people para hindi natin matuklasan ang iba pang mga anomalya. Okay? Para hindi na natin malaman pa yung mga iba pang kalukuhan na ginawa nila sa 2025 national budget. Gumagawa sila ng mga diversionary tactics and issues para doon tayo, no, nakafocus, doon tayo titingin. Alright? So, ang ginagawa nila, they actualize the fake news. Kumbaga, yung mga fake news na yan, gumagawa sila ng parang comedy skit, gumagawa sila ng mga script, kunyari, ayan, para ma-divert yung atensyon ng mga tao sa ibang issue. Kunwari, nasa Davao yung mga batalyon ng mga kapulisan at militar upang masiguro daw na magiging maayos ang pag-aresto ng ICC kaya former President Rodrigo Roa Duterte. At kumbaga, andun daw sila para bantayan, no, ang paghuli, no,
para masiguro nila na payapa nilang mahuhuli si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga yung fake news nga, ginagawan nila ng ng teleserye para kunyari, ay totoo nga siguro, bakit pupunta ang mga pulis dito sa Davao? Siguro nga merong warrant of arrest na mula sa ICC. Alam nyo yon, yung fake news, ginagawan nila ng actions. Ayan. So they actualize the fake news, no? Ang katotohanan dito mga kaibigan, panoorin ninyo yung isang vlogger na lumipad patungong Davao para masiguro at para mapatunayan kung nandoon nga yung mga kapulisan at mga militar, no? Andoon nga pero ilang oras lang ay umalis din, 'di ba? Para lang siguro, yun nga, kunyari totoo na nandoon nga yung ICC at huhulihin si Duterte. Ito namang si Attorney Cristina Conti, no? Tumatakbo kasi to bilang congresswoman, no? Si Attorney Cristina Conti ang tumatayong abogado di umano ng mga biktima ng extrajudicial killing. Ayan. So, siya po ay ICC accredited lawyer. Kung inyong matatandaan yung kanyang pagharap sa Quadcom, ginagamit niya yung mga kawawang biktima, no? Yung mga namatayan. Sabi niya, kasama ko po ngayon ang mga biktima ng extrajudicial killing ni Duterte na parang bang sinakluban ng langit at lupa. Alam niyo yun mga kaibigan. Pero ang totoo nun, gusto lamang niyang maging maingay. No? Sabi ni Atty. Cristina Conti, dapat daw hulihin na si Duterte. At si Sara daw dapat ma-impeach na. Ngek-ngek mo, abogadang bobo. Kung hindi ka pa naman dipunggal na bobo, hindi ka mananalo sa pagka-kongresista. Bobo ka, gagamitin mo pa ang mga naging biktima na yan. Kawawa na nga yung mga yan, no? Gagamitin mo ang war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte, hindi mo nga nakasuhan dito sa Pilipinas yung tao, no? Even the former Senator and DOJ Secretary Laila de Lima, na powerful yung kanyang naging posisyon sa gobyerno, ni hindi magawang magkaso kay former President Rodrigo Roa Duterte. So ibig sabihin, mas magaling ka kay former Senator Laila de Lima, di ba? Kung hindi ka ba naman dipunggal na bobo, no? Mga kaibigan, tumatakbo po siya bilang congresswoman, no? Kaya huwag po ninyong iboto Attorney Cristina Conti. Ito namang si COMELEC Commissioner George Garcia, no? Sabi niya, meron daw vote buying na naganap sa Hong Kong kung saan ay nandoon nga ang PDP laban candidates with the former President Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ayan kitang-kita si Congresswoman na Jerville Jinky Betrex Luistro, kala mo DSWD na namimigay ng ayuda. 'Di ba? Obvious na obvious. Obvious na obvious kayo mga kaibigan, no, na sinusubukan talaga ninyong ilihis ang atensyon ng mga tao na huwag nang makinig at huwag nang manood sa mga oral arguments na isinasagawa sa Supreme Court dahil nandoon ang mga kabulastugan ninyong ginawa sa bayan, no? Guys, kayo na po ang bahalang humusga. Kung sa tingin ninyo, no? Kung sa tingin ninyo tama ang aking obserbasyon at analysis, mag-subscribe kayo at ilahad ang inyong boses. Hindi lamang po subscription ang hinihiling natin dito. Ilahad po ninyo ang inyong boses. Sabihin po ninyo kung ano po ang nararamdaman ninyo, ano po ang nakikita ninyo, ano po sa inyong palagay ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi pwedeng manahimik tayo dahil pera natin ang nawawala. Magandang bukas, no, ng mga susunod na henerasyon ang nakataya sa mga nangyayaring ito ngayon sa ating bayan. Kailangan ninyong ilabas ang inyong boses dahil yan na lamang ang natitirang karapatan natin na ginagarantiya ng ating konstitusyon. Habang nandito ang Korte Suprema na nagbibigay sa atin ng pag-asa na magbabalik ang hustisya at kaayusan sa ating bansa. Magtulong-tulong tayo mga kaibigan. Wala pong masama sa paglalahad ng ating mga opinyon at nakikita. As long as hindi tayo nagpapakalat ng mga bagay na hindi naman totoo, tayo po ay ligtas at yan po ay ginagarantiya ng ating Constitution. Okay? So, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Yes, I am a data scientist by profession. I am a statistician
and I am a researcher. Ito po ang aking natuklasan mga kaibigan. Binasa ko po, hinanap ko po kung mayroon na ngang warrant of arrest o kahit reklamo man lamang against the former President Rodrigo Roa Duterte, no? Sa International Criminal Court. Tinignan ko po yung website mismo ng ICC, wala po doon investigasyon against the former President Rodrigo Roa Duterte. Wala rin pong warrant of arrest na nakalagay doon against the former President Rodrigo Roa Duterte. Another issue sa Interpol. Tinignan ko rin po ang website ng Interpol. Tinignan ko doon kung mayroon ng kautusan ang ICC, kung mayroong coordination ng ICC at Philippine National Police, kung iimbestigahan ba, kung huhulihin na ba si former President Rodrigo Roa Duterte. Wala rin po sa website ng Interpol. Ngayon, panoorin ninyo ang naging pahayag ni Attorney Cristina Conti nang siya ay kausapin o interviewin ni Sir Julius Babaw. Ted Filon rather. Ayan, tingnan ninyo. Hanapin ninyo yung video ni Ted Filon, yung ini-interview niya si Attorney Cristina Conti. Dapat itong abogadang ito dapat ma-disbar at dapat sa bagay hindi ito ididiin ng TRICOM. Oo, kasi kaalyado to ng gobyerno eh. So anyway guys, no? Very obvious, no? Kung sa tingin po ninyo tama po ang aking obserbasyon, huwag po tayong magbingi-bingihan. Ilahad po ninyo ang inyong opinion at saloobin sa mga nangyayaring ito sa ating bayan. God bless. Mabuhay po ang mga Pilipino. Mabuhay po ang mga susunod na henerasyon. Isipin natin yung mga susunod na henerasyon. Tayo po kasi hindi na natin to ako no, nasa middle age na ako. I don't care about what will happen in the future. Yung mga susunod, yung mga pamangkin ko, 'di ba? Yung mga kabataan ngayon, sila po ang kawawa.